Sa bawat pagpasok ng bagong taon, nagbabago ang enerhiya ng mundo. Ngunit ang taong 2026 na kilala bilang Year of the Fire Horse ay hindi pangkaraniwang taon. Ayon sa Feng Shui, ito ay isa sa mga taong may pinakamalakas, pinakamabilis at pinakamapanganib na galaw ng enerhiya. Ang Fire Horse ay simbolo ng tapang, bilis, ambisyon, ngunit kasabay nito ay padalos-dalos, mainitin ang ulo at walang pasensya. Dito pumapasok ang napakahalagang papel ng ating tahanan. Ang bahay ay hindi lamang pisikal na espasyo. Ito ay energetic shield ng buong pamilya at isa sa nakakaapekto sa enerhiya ng bahay ay ang kulay ng pintura. Marami ang nagpapaganda ng bahay dahil sa uso, ngunit hindi nila alam na ang maling kulay ay maaaring magbukas ng pinto sa malas, away, pagkasira ng relasyon at pagkaubos ng pera. Ngayong Fire Horse 2026, mas kailangan nating maging maingat dahil kung ang apoy ay hindi makontrol, ito ay nakakasunog ng pangarap, ng ipon at minsan pati na ng pamilya. Ang kahalagahan ng kulay sa Feng Shui ng Fire Horse 2026. Sa Feng Shui, ang kulay ay hindi basta dekorasyon. Ang kulay ay elemento at bawat elemento ay may epekto sa buhay ng tao. Sa Fire Horse Year, sobra ang elementong fire, kaya kailangang bawasan, kontrolin at balansihin ito. Kapag mali ang kulay ng bahay, madalas ang sigawan at tampuhan. Hirap mag-ipon kahit malaki ang kita. Bigla ang gastos at sirang appliances. Hindi makatulog ng maayos. Parang laging pagod at mainit ang ulo. Ngunit kapag tama ang kulay, tahimik ang bahay. Maayos ang daloy ng pera. Maswerte sa trabaho at negosyo. At protektado laban sa inggitan at malas. Narito ang mga maswerteng kulay ng pintura sa labas ng bahay. Labas po sa Year of the Fire Horse 2026. Number 1, earth tones. Beads. Tan. Kulay buhangin. Light brown. Ito ang pinaka-rekomendadong kulay para sa labas ng bahay ngayong 2026. Ang earth element ang natural na pangkontra sa sobrang apoy ng Fire Horse. Sa Feng Shui, ang kulay lupa ay nagbibigay ng katatagan. Pumipigil sa biglaang problema at nagsasara ng pinto sa malas at inggitan. Kapag ang labas ng bahay ay kulay lupa, ang negatibong enerhiya ay hindi basta-basta nakakapasok. Parang may invisible shield ang bahay laban sa chismis, galit at masamang intensyon ng ibang tao. Number 2, warm gray at light gray. Ang gray ay konektado sa metal element na may kakayahang disiplinahin ang sobrang fire energy. Ito ay mainam sa mga tahanang madalas may alitan, maraming stress sa trabaho, may kasaysayan ng sunod-sunod na problema. Ngunit paalala, iwasan ang sobrang dilim ng gray. Kapag masyadong madilim, maaari itong magdala ng lungkot, isolation at emotional coldness sa pamilya. Number 3, soft white, ivory at off-white. Ang soft white ay kulay ng proteksyon at bagong simula. Sa Fire Horse Year, ito ay parang reset button ng enerhiya ng bahay. Kung ang bahay ay kulay off-white, mas bihira ang aksidente, mas malinaw ang desisyon ng pamilya at mas magaan ang pakiramdam pag-uwi sa bahay. Ito naman ang mga kulay na dapat iwasan sa labas ng bahay sa 2026. Iwasan ang matingkad na pula, bright orange, neon colors, at napakaitim na pintura.
Ang sobrang fire colors sa labas ng bahay ay maaaring magdulot ng madalas na away sa pamilya, inggit ng kapitbahay, at biglaang pagkasira ng bahay o sasakyan, or hindi inaasahang problema sa pera. Ito naman ang mga maswerteng kulay ng pintura sa loob ng bahay. Fire Horse 2026. Number 1, cream, milk white, at warm beige. Ito ang pinakaligtas na kulay sa loob ng bahay. Nagdadala ito ng harmonya, malumanay na komunikasyon, at emotional balance. Mainam ito sa sala at dining area upang manatiling buo ang pamilya. Kapag mali ang kulay ng loob ng bahay, dito nagsisimula ang tahimik ngunit malalim na alitan. Number 2, light green at olive green. Ang green ay simbolo ng wood element na siyang nagpapakain sa apoy ngunit hindi sumusobra. Ito ay kulay ng paglago, kalusugan at bagong oportunidad. Kapag ginamit sa kwarto o workspace, pinapalakas nito ang swerte sa trabaho at negosyo. Ito rin ay panangga laban sa pagkaubos ng lakas at motivation. Number 3, soft blue at pale blue. Ang asul ay kulay na katahimikan at emosyonal na kontrol. Napakahalaga nito sa Fire Horse Year dahil maraming tao ang madaling magalit at mairita. Sa kwarto, ang soft blue ay pampahimbing ng tulog, pampalamig ng ulo, at pampabawas ng stress at bangungot. Number 4, natural wood tones. Ang kulay kahoy ay simbolo ng tuloy-tuloy na kabuhayan, masaganang pagkain at matatag na pamilya. Mainam ito sa kusina at living area upang hindi nauubos ang pera at biyaya. Ito naman ang mga kulay na dapat iwasan sa loob ng bahay sa 2026. Ang sobrang pula sa kwarto, nagdudulot ng selusan at away. Itim sa buong bahay, humihila ng mabigat na enerhiya, at dark purple sa sala, nagdudulot ng emotional imbalance. Maraming tahanan ang maganda sa paningin, ngunit mabigat ang pakiramdam. Ito ay dahil sa maling kulay. Malaking babala para sa taong Fire Horse. Ang 2026 ay taon ng biglaang pagbabago. Ang hindi handa sa enerhiya ng Fire Horse ay mas madaling tamaan ng biglaang problema, pagkasira ng relasyon, at pagkawala ng ipon. Ang kulay ng bahay ay isa sa pinakamadaling paraan upang protektahan ang sarili at pamilya. Huwag hintayin na maramdaman ang malas bago kumilos. Ngayon, pakinggan ninyong mabuti ito, lalo na sa mga nagsasabing hindi ako naniniwala sa Feng Shui o kaya hindi naman kami Chinese. Bakit namin susundin yan? Ang Feng Shui ay hindi relihiyon, hindi ito dasal, hindi ito pamahiin lang. Ang Feng Shui ay natural na batas ng enerhiya, katulad ng hangin, araw, init at gravity. Kahit hindi ka maniwala sa gravity, kapag tumalon ka sa mataas, mahuhulog ka pa rin. Ganoon din ang Feng Shui. Hindi tinatanong ng enerhiya kung ikaw ay Chinese o Filipino o Amerikano o kahit ano pa. Lahat tayo ay nasa ilalim ng iisang enerhiya ng mundo. At sa taong 2026, Year of the Fire Horse, ang enerhiya ay mas agresibo, mas mabilis at mas mapanubok. Kaya para sa mga hindi naniniwala, marami ang nagsasabi na wala naman akong ginawa, pero bakit parang sunod-sunod ang malas? Ang totoo, may mga bagay kang hindi ginagawa, kaya may nangyayaring hindi mo inaasahan. Maraming bahay ang biglang nagkakaroon ng laging sigawan, nawawala ang ipon kahit walang luho,
laging may sira o laging may gastos, hindi makatulog ang mga nakatira, or parang mabigat ang pakiramdam kahit na tahimik naman. At kapag tinanong mo sila, sasabihin nila, hindi naman kami naniniwala sa Feng Shui. So, dito nagkakamali ang marami. Ang hindi paniniwala ay hindi proteksyon. Sa Fire Horse Year, ang kawalan ng paghahanda ay parang pagpasok sa bagyo ng walang bubong. Ano ba talaga ang Feng Shui? Ang Feng Shui ay isining at agham ng tamang ayos ng kapaligiran upang dumaloy ng maayos ang swerte. Maiwasan ang negatibong enerhiya at mabalanse ang apoy, tubig, hangin, lupa at metal sa buhay natin. Ginagamit ito hindi lang sa China, kundi sa malalaking gusali, bangko, opisina, negosyo at tahanan sa buong mundo. Hindi dahil Chinese ito, kundi dahil epektibo. Mas matinding babala para sa 2026, mga ka-Clover. Sa Fire Horse 2026, ang maling kulay ng bahay, maling ayos at maling enerhiya ay maaaring magdulot ng biglaang pagkasira ng relasyon, paglayo ng swerte kahit masipag ka, emotional burnout, or pagkawala ng direksyon sa buhay, at may mga problemang paulit-ulit kahit anong gawin mo. At ang mas masakit, hindi mo agad malalaman kung saan nagsimula ang problema. Dahil ang enerhiya ay tahimik, ngunit mabagsik kapag pinabayaan. Paalala sa mga Filipino viewers natin, hindi mo kailangan maging Chinese para huminga ng hangin, masunog sa apoy at mabasa ng ulan. At lalong hindi mo kailangan maging Chinese para maapektuhan ng maling enerhiya ng bahay, madala ng galit ng Fire Horse at mabawasan ang swerte dahil sa maling kulay. Ang Feng Shui ay para sa lahat ng nakatira sa mundo. Sa 2026, may dalawang klase ng tao. Number 1 ay ang handa at may proteksyon. Number 2 ay ang kampante at tinatamaan ng problema. Hindi ka hinihingian ng paniniwala, hinihingian ka ng pag-iingat. Dahil sa Fire Horse Year, ang apoy ay maaaring maging liwanag o sunog. Ikaw ang pipili. Kung dumating ang panahon na parang ang lahat ay biglang gumulo, balikan mo ang bahay mo, balikan mo ang kulay ng mga pader, balikan mo ang enerhiya na araw-araw mong inuuwian. Dahil minsan ang malas ay hindi sumpa, babala lang na may kailangang itama. Sa Fire Horse 2026, huwag maging bulag sa sinyales, huwag maging matigas sa payo, at huwag hintaying maramdaman ang sakit bago maniwala. Sa taong 2026, ang kulay ng iyong bahay ay maaaring maging kaibigan o kalaban. Sa taong pagpili ng pintura sa loob at labas ng bahay, ay maaari mong kontrolin ang apoy ng Fire Horse at gawing liwanag sa halip na sunog. Piliin ang kulay na magdadala ng kapayapaan, hindi gulo, swerte, hindi malas, proteksyon, hindi problema.